Oh. We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Pero ito noon, Rizal to. Parte ng Rizal to. Di ba? Rizal. Ang Muntinlupa ay parte ng Rizal. Dito ng Laguna. Pero Parte ito ng Laguna. doon sa Barangay Tunasan, kasi 'di ba Barangay Tunasan? Yung Barangay Tunasan, pinag-aagawan pa yan ng parte ng Binyan. So, hindi ko alam Binyan or San Pedro, basta pinag-aagawan niya Laguna at Rizal. During mas unang-una pa yun, hindi na naabutan ni Daddy yun. Tapos hanggang sa naging parte na ng Rizal tong Muntinlupa. Tapos eventually yung Rizal, etong Muntinlupa naging naging parte na siya ng Metro Manila. Inano na yung 12 cities. So noon, lang to, ang unang McDonald's dyan sa may bayan. Yun yung unang McDonald's. Maliit lang yun, pero eventually tumagal din ng konti, pero nawala din. Pinagkila sa kanila ng yung maliit pa daw. Ano? Maliit pa daw. Kaya pinagkila ng maliit na McDonald's. Sino nagkwento? Nakwento ni Lola Terry. Merong merong maliit na McDonald's. Actually, isang store din yon, isang restaurant. Kaso Jollibee dun sa bayan. Buhay pa ba yun? nagkaroon din ng Jollibee sa bayan dito sa Muntinlupa. Doon sa bayan. Merong diyan, Jollibee noon. Pero buhay pa kaya? Wala na yata. Ibang na rin, pero company pa rin ng Jollibee. Yung Jollibee na yan, yung Jollibee na yan, pag sa isang bayan nagkaroon ka ng Jollibee, ibig sabihin yumayaman na yung bayan mo, nagiging progresibo na ang isang bayan pag may Jollibee. So sa panahon ngayon, kadalasan mauunang pumunta dyan ang 7-Eleven. 7-Eleven muna. Pag nagkaroon ng 7-Eleven, Andox pala muna. Pag nagkaroon na ng Andox o yung mga ibang lechon manok dyan, kunyari Senior Pedro, Baliwag. Pag nagkaroon ng Andox, tapos ang sunod niyan, pag nagkaroon ng 7-Eleven, pag sinabing 7-Eleven, nagkakaroon na ng medyo nagiging progresibo ang isang lugar. Nagiging progressive. Ibig sabihin, yumayaman ang isang syudad o ang isang lugar. Ngayon, pag napasok mo ng ng 7-Eleven, syempre kasunod na dyan yung Mercury Drug. So, ang palatandaan dyan, pag nagkaroon ng Jollibee, pag nagkaroon ng Jollibee, ibig sabihin, yumayaman na yung lugar na yan. Pag yung sa lugar may SM, tawagin na siya city. Ganun ba yon? Pag may SM na, may ibig sabihin city na.
Kasi pag meron... Hindi, pero naging city ng Muntinlupa, matagal pa pumasok ang SM. Noon, ang 'di ba, Metro Manila o Muntinlupa, kunwari, Muntinlupa, nagkaroon na siya ng Jollibee. Pero dumating din sa point, naging Muntinlupa City na. Pero wala pang SM. Pero nagkaroon, ang unang mall yata sa Muntinlupa is Star Mall. Oo, cemetery yun. Kaya Diba? nila may Sab- paggabi na lang. Oo. Kaya kami, pag nanood ng sine doon, tapos nag-CR, takot kami. Kasi sabi nga doon nila, may paparamdam. Tapos yung mga kabaon doon nilipat. Oo, nilipat yun. Parang nilipat yata yung kita sa highway yun noon eh. Basta yung na yun, yung cemetery yun. Di ba, Alabang Viaduct? Pero bago maging yun, bago maging Star Mall, di ba siya paano, nabutan ba yun yung di ba yung Star Mall? Yun. Kailan siyang ginawang Star Mall? Kailan siya ginawang Star Mall? Siguro pa lang, high school na si daddy nun. Hindi, baka grade 6, mga ganyan. Grade 5, grade 6. Nilipit mga kabaon? Hindi, dun yata sa may isang sementeryo pa malapit sa Alabang sa Bayanan. Dun yata nilipat. Nakita sa Xnet? Yun. Dun siya. Dun siya nilipat. Pero yung na yon, sa di ba, yung Alabang Viaduct, ilalim nun, lupa yon. Yung lupa na yon sa ilalim ng tulay, yun yung terminal ng bus. Parang siya, parang drop off ng bus. Nakapila ang mga bus doon. So kunyari papuntang Quezon City, di doon ka lang sasakay. Doon ka sasakay ng bus, tapos alis na rin. Doon yun sa gitna yung ng bus. Kasi sa kanan, sementeryo. Tapos eventually, yung sementeryo naging Manuela. Yung Manuela, pinalitan nilang pangalan, naging Star Mall. Tapon, after ng SM Makati, nung high school yata ako, natayo na yung high school ba? Hindi. Elementary pa ako, natayo yung SM South Mall. Tagal na pala yun. Malaki ang SM South Mall, mas malaki siya compare kay sa SM Makati noon. Kaso dati di ba 90s pa yung SM South Mall. Kaso hindi pa siya tapos. May mga bakante pa rin. Tapos yung di ba yung SM South Mall parang 4th floor siya, parang gano'n. Okay. Ngayon sa pinaka ground floor, may dalawang side yun. May Yung dalawang? side yun. Yung isang side, yung may mga restaurant, tapos na doon din yung SM store. Sa kabila naman may mga may nagbebenta din, pero walang masyado kasi madilim pa doon. So Tapos yung restaurant na Kuya Jay nandoon yun, nakapahiwalay siya. Pumesto siya kasi sa walang tao. Bakit siya pumesto doon? Hindi ko
ko alam. Pero sa may mga maraming restaurant, may mga bakante naman doon. Ilan ang restaurant ni Kuya Jay? Isa lang. Isa lang nandun. Ay, Walang ibig sabihin, masyadong bumili. ilan yung tao, ilan yung customer nung... Sa pagtingin ko, siguro mga 5 at 6 lang. Pero yung looban laki. Pero yung customer, 6 lang. Konti 6 lang table pala. na yung ginagamit. 5 or 6 table lang. Saan kayo kumain? Sa McDo. Ba't sa Yung McDo, nasa maraming tao yun. Ay, ganon. Kaya binuksan na yung party area kasi maraming tao. Maraming tao. Ayos Alam mo ba yung South Mall, SM South Mall? Tapos Nung wait lang. Tapos may mga party pa doon na madilim pa. Wala pa talagang store doon. Ano sa tingin mo yung magiging store doon? Puros pagkain din ba? Kasi wala pang nakasulat kung ano ilalagay doon, kung anong store ilalagay. Wala pa nakasulat. Wala pa. Talagang bahante lang. Meron na bang ice skating rink doon? Hindi ko sure. Kasi doon mga kami pumunta sa pinakamataas. Ginawa namin, may kinuha lang yung gift pass sa SM. Okay. Ano ata yun eh. Parang 2 binigay sa akin. May tita nila para pambili. Tapos Magkano yung gift pass na yon? 100. 100. Kinuha na din kasi sayang din daw. Anong nabili mo sa gift pass? Yun, yung binili ko. Yung water gun. Ay, water gun. 2 ko binili para. Di ba mayroon ka ng water gun? Bakit may bumili ka pa ng bago? Di ba tatlo kami ni Dre? Di ba si Dre pupunta? Classic Live. So, bumili ako ng 2 para maghati-hati. Para meron din sila. Saglit lang Anong orderin mo? Guys, bali mag-driving range kami ni RV. Bali, noon pa man kasi, saling kit-kit na sa akin to pag nagda-driving range. So, nagsisimula pa lang ako noon at nakikita niya pa anong pinagagawa ko. Nagda-drive, nagsasaling kit-kit na yan. At yung coach ko noon hanggang sa ngayon, si Coach Felix Fernando. So, simulat sa pool na subaybayan niya ako. Ngayon, from 2019, sinubukan ni RV driving range. Gaya-gaya lang yan. Tapos minsan partially tinuruan siya ni Coach Felix. So ang tawag niya kay Coach Felix ay Lolo Felix. Pero eventually kasi nakapag-formal driving range siya or nakapag-formal paturo siya kay Lolo Felix niya, Coach Felix, is nung year 2021 na. So ngayon, since bihira lang watch mo si Lolo Felix pupunta tayo sa driving range, which is ang gusto niya ngayon is sa New Valley. Pero noon pa man, yung coach niya si Lolo Felix niya, then talagang close siya sa coach niya ngayon. So from the foundation, basic foundation, si Lolo Felix na. Kaso sa ngayon, bihira. Nakakapag driving range lang si RP pag Saturday, minsan wala pa. Minsan pag pag mga walang pasok, holiday, dun lang. Pero sa ngayon, usually dapat kasi kami nagpe-ferry. Kaso sa ngayon, dahil medyo busy at medyo tiyaga-tiyaga muna sa driving range. So tignan natin kung ano ni RP kasi matagal din siyang hindi nakapalo. Pero ito naman, konting tweak, konting adjustment kasi minsan nakita siya ni Lolo Felix na tinignan yung grip, tinignan yung kung paano pumalo, nandun pa rin naman. Kaso sa tagal na hindi nagkikita, so at least kahit paano isang turo lang, madali niya nang ma-gets.
Oo. Ngayon, samahan nyo ulit kami na mag-driving range para at least ano lang to, recall lang, calibration lang kung natatandaan niya pa lahat. At usually may sarili na siyang target, may sarili na siyang routine. So sa ngayon, ang tina-target niya talaga, pag may nakita siyang target, yun muna. Doon niya papupuntahin, kunyari wedge. Ngayon, pag driver, syempre may target na siyang 100 yards carry or more. So ngayon, kadalasan pag nagpupustahan kami, pag more than 100 yards is nakapag-carry siya more than 100 yards, at least may 20 pesos. So ngayon, mukhang na anuhan niya ako. So may award siya 140 pesos. Tara, samahan nyo kami. Yung ilalim, targetin mo yung Uy, hindi na. Last na lang. Oh, thank you na. Oh, gawin mo na 100 para sulit. Hindi aabot siya. Pangit yung bola eh. O, sabi ko sa iyo, pangit yung bola. Yung magandang itsura ng bola, yung may tight twist, may nakita kang tight twist dyan. Oh, yung sa pinakakaliwa.